Magandang araw po sa inyong lahat. Isang tulog na lang po, eleksyon na. Alam niyo po, talaga naman sa demokrasya, ang taong bayan ay nakapagsasalita sa pamamagitan ng balota. At itong eleksyon po ito, talaga naman pong espesyal, kumbaga. Dahil ang iboboto niyong senador, ang siyang magdedesisyon kung dapat pang ipatanggal sa pwesto si BP Sara. Bakit nga ba gusto nilang patanggal sa pwesto si BP Sara? Kasi siya po'y balakid sa gusto nilang mangyari na Marcos forever. At bakit gusto nila ng Marcos forever? Dahil nais pa nilang ipagpatuloy ang kanilang pagpapasasa sa pwesto, ang pagpapayaman, ang pagbobola sa mga taong bayan, ang panloloko sa taong bayan, ang paglalabag sa karapatang pantao, lalong-lalo na ng karapatan ng malayang pananalita. Hanggang kailan po tayo magbubulag-bulagan? Hanggang kailan tayo magbibingi-bingihan? Gamitin po natin ngayon itong sandata natin, itong darating na eleksyon para itaksil, itakwil ang mga walang kwentang mga sumusuporta sa administrasyon na walang pananagutan, sa administrasyon na pinaniniwalaan ng marami na wala sa tamang pag-iisip. Para na po akong isang sirang plaka. Hindi po tayo magkakaroon ng solusyon sa ating problema pagdating sa kagutuman, sa mataas na presyo ng bilihin, sa kawalan ng trabaho at sa kababaan ng sweldo kung wala pong sa tamang pag-iisip ang namumuno. Bakit naman po tayo maghahalal ng mga senador na magpapatuloy ng suporta sa tao na walang pananagutan? Kung tunay pong meron siyang pananagutan, sana po pinasinangalunan na niya yung ating tinatanong, yung ating pinaniniwalaan na siya ay bangag sa pamamagitan ng hair follicle test. Pero hindi pa po niya yan ginagawa. Importante po ang party list, ha? Ang party list po, nagbibigay ng pagkakataon sa hindi mga tradisyonal na mga politiko para manilbihan. Nung minsan po ako ay nahalal na bilang isang party list representative at nagresulta naman po yan sa pinakamaraming batas na nagnanais na baguhin ang ating lipunan. Tayo pong nagsulong ng universal healthcare, libreng gamot at libreng paggamot dahil naniniwala po tayo na ang kalusugan ay karapatan ng pantao at hindi po yan ayuda na galing lang sa mga politiko. Ang ninanais po natin, wala ng Pilipinong mamamatay dahil sa kahirapan. At bagamat naipasa na po natin yan, ang katunayan po ay linulustay ngayon ang pondo para sa kalusugan ng mga mahihirap, para sa mga proyekto na pinagkakakitaan ng congressman at ng senator. Naisulong po natin ang libreng tanghalian sa lahat ng mga nagugutom na kabataan. Pero panahon na po na kung sila po ay nagdarambong ng kalahati ng lahat ng presyo ng proyekto ng gobyerno, dapat naman siguro tustusan natin yung budget para lahat na ng kabataan ngayon ay magkaroon ng libre at masustansyang tanghalian. Naisulong na po natin ang libreng patubig sa mga maliliit na magsasaka. Pero kalahati pa lang po ng ating mga sakaha, ang ating taniman ang merong irigasyon. Panahon na po na dapat lahat ng ating sakahan magkaroon ng irigasyon at kalahati ng lahat ng mga irrigated na ating mga sakahan ay magkaroon ng libreng patubig. Panahon na rin po para mapatupad ng tama ang libreng wifi dahil ang right to connectivity po, karapatang pantao, hindi po yan pribilehiye. At dahil napakatindi po ng problema natin sa korupsyon, kinakailangan na po natin ng Whistleblower Act na mabigyan naman po ng proteksyon na magsisiwalat ng mga kababalaghan sa gobyerno. Habang hindi po natin napapakulong ang mga kurakot, patuloy po ang sistema ng korupsyon sa ating bayan. At syempre, panahon na po para sa freedom of information, hindi lang po sa ehekutibo na pinutupad ng ating Presidente Duterte, kundi sa lahat ng sangay ng gobyerno dahil dito po sa mga sikreto, yan po ang nagsimulan ng korupsyon. Kinakailangan din po natin ng tao na maninindigan sa tama, sa makatarungan dyan sa bababang kapulungan. Hindi po pwede na lahat ng tao ay nakatingala dun sa naghahari-hariang tambaluslos dyan sa Kamara ng Representante. Kinakailangan natin ng boses na sasagot sa mga ngawa ng mga miyembro ng WAD Committee at ng kung ano-ano pang mga walangyang mga committee dyan sa Kongreso. Huwag niyo pong iboboto mga walangyang mga kongresista, ha? Huwag niyo iboboto yung Luistro. Huwag niyo iboboto ang Fernandez. Huwag niyo iboboto ang Advante. Huwag niyo iboboto ang Chua. Huwag niyo iboboto ang Paduano. Huwag niyo iboboto lalong-lalo na yung Barbers. Misis po niya ang tumatakbo. Bakit? Pag-aari ba nila yung pagiging kongresista dyan sa Surigao? Hindi po ako naniniwala dyan. Isuka po natin yung mga maiitim na budhing mga congressman na yan na walang ginawa po kundi ibenta ang kanilang posisyon para sa kwarta.
Well, yan lang po ang aking mahihiling sa inyo ngayon. Gabay party list po dahil sila po ay naninindigan na tamang pagpapatupad ng universal healthcare, pagpapalawig ng libreng irigasyon, pagpapalawig po ng libreng tanghalian sa lahat ng kabataan, magsusulong ng mga batas para mabawasan ng korupsyon. Pero higit sa lahat, Gabay party list dahil maninindigan po yan sa katotohanan, maninindigan po yan para sa katarungan, maninindigan po yan para sa bayan, maninindigan po yan para sa mga Duterte. 139 po, Gabay party list. Yun lang po. At magkaroon sana tayo ng isang mapayapang halalan. Mabuhay po ang Pilipinas. Maraming salamat bayan sa lahat ng suportang ipinakita niyo sa akin. Ito po inyong spoksang bayan nagsasabi, mahal kong Pilipinas dahil wala na ako ibang bansa. Pagpalain po tayo